So muli magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito nais po natin pag-usapan kasi related po ito sa Christmas. Alam po naman natin na ang Christmas po ay season po ng giving, a season to share kung anong meron po tayo na pwede po nating ibahagi sa Panginoon at syempre sa ating kapwa. So for tonight, gusto po natin na pag-aralan yung 7 levels ng pag-share. Kukuhanin natin yung ating verse sa Hebrews chapter 13 verse 16 at sa 1 Corinthians chapter 13 verses 2 to 8. Yan. Sa ating introduction, so these are the common verses na ginagamit po natin patungkol sa pagkakaloob. Sabi ng Lucas chapter 3 verse 11, sumagot siya sa kanila, kung mayroon kang 2 balabal, ibigay mong isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. So, very practical po yung tinuturo ng verse na ito na kung meron daw tayo na pwedeng i-share sa ibang tao, ito man po ay sa pamamagitan ng damit or sa pagkain, so i-share daw po natin sa ating kapwa. Sabi ng 1 Timothy 6:18, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. So being Christians, syempre, dapat kamukha natin ang Panginoon kung anong kaya po natin na i-share, ibahagi po, itulong sa ating kapwa. So gawin po natin ito na merong pong gladness. Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So tandaan po natin, ang ating Panginoon, siya yung unang nagbigay, di ba? So our greatest giver is the Lord Jesus Christ. Actually, hindi naman talaga natin kayang pantayan ang pagbibigay at patuloy na pagbibigay na ginagawa ng Lord sa bawat isa po sa atin. So we are just vessels and instruments ng blessing, ng pagpapala na tinanggap po natin mula sa Panginoon. So yung una po nating tandaan, unang level, dapat tayo po ay nag-share to the poor or to those people in need. Yan. So, born to share to the poor or even to the people in need. Sabi ng Luke chapter 6 verse 30, give to anyone who asks, and when things are taken away from you, don't try to get them back. Yan. So, kung may mga lumalapit daw po sa atin, magbigay po tayo, yung sa kaya po nating ibigay. Ang bawat isa raw po sa atin ay magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So tandaan po natin, ang Lord hindi naman nakatingin sa amount na atin pong binibigay. Lagi nakatingin po ang Lord sa ating motibo, sa ating pong puso. At syempre, gusto ng Lord, the Lord loves a cheerful giver, na ginagawa natin ito out of love. Yung motivation po natin ay pag-ibig na nanggaling din naman sa ating Panginoon. Isaiah 58 verse 7, share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. Ayan. So marami pong kaparaanan para magawa po natin ito. Halimbawa, doon na lang po sa mga damit. 'Di ba minsan may mga pinagliitan na po tayong mga damit po na maayos pa naman na hindi na po natin nagagamit kasi nga tumaba tayo, lumaki tayo, or maliit na po sa atin. So we can share that to others na nangangailangan po ng clothes. Romans 12 verse 13, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Diba? Even the Bible tells about it na syempre dapat generous tayo or mabait tayo sa ating kapwa, pero lalo na po sa kapwa natin mananampalataya. Hebrews 13 verse 16 na huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Bakit? Sapagat iyan ang alay na kilulugdan ng Diyos. Amen. Bagamat tayo po ay nasa mensahe ng biyaya, syempre kung talaga naunawaan natin yung message of grace, yung pagiging Christ-like, yung pagiging kamukha ng ating Panginoon, dapat ina-apply din po natin. Hindi naman tayo binabatasan, kundi tinuturoan tayo ng Christ-like character. Deuteronomy 15 verses 10 to 11, pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Kailan may hindi kayo mawawalan ng mga kababayang nangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Alam nyo, totoo ito. Di ba minsan,
We are willing to help others. We're extending help to other people. Pero hindi natatapos na may mga tao pa rin na lalapit sa atin, nangangailangan, that we needed to help them. Kaya sabi dito ng verse, dapat patuloy tayong nagiging bukas ng palad natin na magbahagi or mag-share ng kung ano man ang meron tayo sa ating kapwa. So yun yung first level na common na ginagawa, hindi lang natin as Christians, pero ginagawa din ito ng ibang mananampalataya at ibang paniniwala, di ba? They are sharing to the poor, they are sharing to the people in need. Yung level number two, tayo as Christians, dapat we are also born to share same burden in the body of Christ. Yan. So kailangan syempre tumutulong tayo sa ating simbahan. Alam natin that we can give our talents. Pwede natin ibigay ang ating oras, katulad ng ginagawa natin tonight. And at the same time, pwede rin naman po natin ibigay ang ating treasure. Kaya sabi ng Gawa chapter 4 verse 32, nagkakaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at hindi tinuturing nino man na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa at bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So hindi naman po literal na ganun yung kailangan natin gawin. Ipagbili natin lahat ng property natin. Then yung pinagbilhan po natin ay ibigay kay Pastora Remy or dalhin sa ating church. Ang point lang dito, dapat we share the common burden. Ano ba yung kaya nating ibahagi sa ating simbahan? May gusto ka bang i-donate? So be it, meron ka bang ministry na gustong i-support? Ayan, katulad yan, meron tayong feeding program para sa mga children. And then we plan also to give clothes and toys sa ating mga children. And then may mga raffle tayo ng Christmas party. So anything po na pwede po nating ibahagi para po sa pangangailangan ng bawat isa. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 25, upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. So ito namang verse na ito, it does not talk about naman monetary, 'di ba? So kailangan andun yung concern natin, andun yung we celebrate kapag nakita natin yung kapatid natin nagtatagumpay, pinagpapala ng Lord, andun din na nabibless tayo sa kanyang buhay kung siya nagagamit ng Lord mightily. And at the same time, kung may nangangailangan ng comfort, may nangangailangan ng prayer, so ipag-pray po natin. Yan. Romans 12 verse 15, makigala kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Yan. So dapat equal din yung treatment natin to each other kasi naunawaan natin, syempre may mga malalapit po sa atin, pero it doesn't mean naman na hindi na rin po natin kakalingain or kakausapin yung mga tao na hindi po natin makaka-close. Level number 3, yan. So ito po ay challenge uli sa atin. Born to share to your leaders and pastors. 'Di ba? Yung pangalawa, we give to our church. Pero syempre, yung mga leaders natin, mga pastors natin, dapat naman we give them double honor. Yun ang sabi ng verse. Tingnan nyo ng 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang mga matanda sa iglesia na nangangasiwang mabuti ay ibilang nakarapat-dapat na tumanggap ng ibayong pagpapahalaga, lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Galatians 6:6. Dapat bahagi na ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Sinan nyo yung emphasis dun sa nagpapagal sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtuturo. Alam nyo, na-relate ko ito kasi diba teacher po tayo. So, pag tayo nagtuturo, nakadepende yung rate natin dun sa credential. Nakadepende sa qualification. Pagtaas ng qualification mo, pagtaas ng experience, paglaki ng rate, diba? Pero pagdating sa pastorship, sa pagtuturo, talagang libre yan. Voluntary po talaga yan. Kaya nga sinabi ng verse dito, nakarapat dapat silang tumanggap ng iba yung pagpapahalaga. So andun yung respect, andun yung honor, at the same time kung meron kang gustong i-share sa kanila, small item, ma-appreciate po yan. Even yung mga prutas, mga gulay,
ma-appreciate yan ng ating mga pastors and leaders. So they deserve double honor. So we can also share to these people. Yan. Level number 4, syempre, we have to share our faith to others. So hindi lang tayo dapat nakikinig ng salita ng Diyos, nasa atin si Jesus Christ na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. A good way for us is also to share the gospel to other people. Sabi nga ng Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Yan. Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ang sino mang hindi sumampalataya ay hahatulan. So paano magkakaroon ng tao na mananampalataya? Paano magkakaroon ng tao na magpapabaptize kung walang nangangaral ng salita ng Diyos? So minsan nakala natin kasi ang sharing lang, ang giving lang, it's all about money. Pero giving time to others, sharing the gospel to other people, it's an act of service as well. Fulfilling po yun ng Great Commission na inatas po sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Level number 5, pahirap po ito ng pahirap. Born to share to your enemies. 'Di ba? Siguro yung mga nauna, madali magbigay sa mahirap, madali magbigay sa church, madali magbigay sa mga pastors, leaders, mababait kasi yan. Madaling mag-share ng gospel siguro, lalo na kung relatives natin or ka-close natin or loved ones natin, mahal sa buhay. Pero paano kung kaaway natin, 'di ba? So napakahirap. Pero ang sabi, dapat we are also born to share to our enemies. Yan, sabi nga ng Luke chapter 6 verse 27, "Sinasabi ko sa inyo na nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Di ba yung nagmamarites sa inyo, so gawan daw natin ng mabuti. Sabihin ninyo ang mabubuti sa mga nanunungayaw sa inyo, ipanalangin ninyo sila na umaalupusta sa inyo, 'di ba? Minsan nape-persecute tayo, so dapat hindi natin sila ginagantihan. Iharap mo ang kabila mong pisngi sa kanya na sumampal sa iyo. Huwag mong ipagkait ang iyong balabal sa kanya na kumuha ng iyong damit, 'di ba? Hindi ta exempted diyan kasi may mga tao talaga na nambubudol, may mga tao talaga na scammer, 'di ba? Pero dapat andun yung forgiveness natin to them. Magbigay ka sa bawat isang humihingi sa iyo. Huwag mo nang bawi ng iyong mga pag-aari sa kumuha nito sa iyo, 'di ba? May mga tao na ganyan, may mga magnanakaw talaga, masasamang loob. So kailangan po andun pa rin na we are sharing even to our enemies. Sabi ng Romans 12:20, kaya nga kapag nagutom ang inyong kaaway, pakainin mo siya. Kapag nauhaw siya, painumin mo siya sapagkat kapag ginawa mo ito, bubuntanan mo na nagbabagang uling ang kanyang ulo. So ibig sabihin, lalamig yung kanyang ulo, and then darating din ang time na marirealize niya na hindi dapat yun ang kanyang ginagawa kasi napakabuti ng taong ito sa akin. So dapat, katulad ng ginawa ni Jesus Christ, so ganun din po ang atin pong pinapakita, lalo na this Christmas season, 'di ba? So dapat andyan yung pagpapatawad. Ayan, kahapon nga lang meron tayong kina-counsel. So kina-counsel ko yung kanilang relationship about forgiveness, about trust. Yan. So kailangan po ay hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Patuloy tayong nagpapatawad at umuunawa at nagmamahal. Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o pagpapalalo. Sa halip, sa kapakumbabaan ng pag-iisip, ituring ninyo ng iba higit na mabuti kaysa sa inyo. 'Di ba? Imagine yung enemies mo, yung kaaway mo, kagalit mo, kasamaan mo ng loob. Ang sabi ng verse, ituring mo daw siya na higit na mabuti kaysa sa atin. Walang makikihati sa kabiguan ng tao. Gayon din naman sa ligayang nadarama nito. So ang point nito, minsan kung ayaw mo siyang gawin to your enemies, gawin mo yan for yourself. Kasi syempre, wala naman talaga nakakakita ng disappointments natin, ng loneliness natin, di ba? So you have to free yourself. Kung matututo ka magpatawad, pinapalaya mo rin ang sarili mo sa kasakitan. Amen. So ganun din, di ba minsan may mga joy tayo na experience na minsan hindi naman na-appreciate or nakikita ng ibang tao, pero ikaw at ang Diyos ang nakakaalam po niyan. Again, gawin mo rin yon for yourself. Level number 6. Yan. So this is also hard kasi you should be born to share love
and compassion. Paano po natin ito gagawin? Sabi ng Matthew chapter 25 verses 35 to 36, ito'y sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan ninyo ako ng mainom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako'y inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako'y inyong pinuntahan. Puro ako, 'di ba? Referring to our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin yung ginagawa natin, ayan, ay ginagawa natin sa Panginoon as we do to other people. Paano po natin ito gagawin? Halimbawa, yung brother in need sa 1 John chapter 3 verse 17, kung ang sino man ay may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita niya ang kanyang kapatid na may pangangailangan at ipagkait sa kanya ang habag, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? So, kailangan faith that works, 'di ba? Hindi naman sa inuutusan tayo, hindi naman sa binabatasan tayo, pero kailangan yung pananampalataya po natin ay buhay. We should also look on the interest of others. Sabi ng Filipos chapter 2 verse 4, pinost po natin ito earlier, huwag hanapin ng isa't isa ang ikakabuti ng kanyang sarili lang, kundi ang ikakabuti rin naman ng iba. Yan. Kaya nga in every decision that we make, lagi mo dapat kino-consider, sino ba magbe-benefit nito? Is it loving to me or loving to other people as well? Is it loving to me or is it loving to my church? So kailangan kino-consider po natin yung interest as well ng ibang tao. Doing for others is doing for Christ. Sabi ng Matthew chapter 25 verse 37, sasagot naman ng mga matuwid sa kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at binigyan na mainom? Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka o naging hubad at tinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggot, dumalaw kami sa inyo? 'Di ba community service ito, more than discipleship, more than sharing the gospel? Sasagot ang hari sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamalit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin. Alam nyo, yun yung isang maganda sa Panginoon. Di ba sabi ko nga, sabi ng verse, hindi naman ang Lord nagbibilang ng mga maling nagawa natin or pagkakasala nating nagawa. Ang binibilang ng Lord, yung mga mabubuti nating ginawa. Lalo na yung mga bagay na ginawa natin ng lihim to other people. Kasi hindi man niya napasalamatan ng iba, hindi ka man na-awardan dyan, hindi ka man recipient ng kung ano mang award, pero ginawa mo yan para sa Panginoon. At nakikita po yan ng ating Panginoong Heso Kristo. A faith without works is no faith at all. Sabi ng Santiago chapter 2 verses 14 to 17. Again, this verse, hindi po ibig sabihin ng verse na ito na kailangan pagtrabahuhan mo ang iyong pananampalataya. Tandaan mong pananampalataya po natin ay nanggaling na sa Panginoon. Hindi ito produkto natin. Hindi ito nanggaling sa atin. So, kailangan lang po na magkaroon ng manifestation yung ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan makita sa ating mga gawa. Kaya sabi dito mga kapatid ko, kung sabi ng isang tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, anong pakinabang noon? Maililigtas ba siya ng pananampalataya? Maring isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinulang sa pang-araw-araw na pagkain at ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, humayo kayo ng mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog, ngunit hindi mo naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan. Ano ang kapakinabangan noon? Ganyan din ang pananampalataya. Kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kanyang sarili. So kailangan, yung faith na meron tayo, meron din namang action. Nakikita sa ating ginagawa kung tunay tayong nananampalataya. At yun yung ma-appreciate yun ng mga tao na atin pong tinutulungan. And then lending to the Lord. Sabi ng Proverbs 19:17, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Kasi 'di ba, mapagbigay ka sa mga may hirap, sa walang kakayahan na magbayad sa iyo, tandaan mo, nagpahiram ka sa Panginoon. At ang Lord ang magre-reward po sa atin. Kaya nga sabi ng John 3:16, yung ating favorite verse, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So ang Lord yung perfect example.
ng love and compassion na mismo yung kanyang kaisa-isang anak binigay po sa atin kasi ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So in the same way, ganun din, gusto ng Panginoon na yung same love na tinanggap natin mula sa Panginoon, yun din yung love na ibahagi po natin sa ibang tao. At ito yung pinaka-last level po natin, the highest level, is to born to share in the glorification of God. Yan. Kasi minsan, pwede namang napapakita natin na tumutulong tayo sa iba, nasa ministry tayo, nagagamit tayo ng Lord, pero tandaan natin, everything should be done for the glory of God. Hindi for us to be glorified. Hindi para tayo ay mapasalamatan. Hindi para tayo ay makilala or sumikat. Amen. Sabi nga ng Acts chapter 2 verses 42 to 47, sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol sa pakikipag-isa sa pagpuputol-putol ng tinapay, ginagawa natin, breaking up the bread, at sa mga panalangin, ginagawa natin tonight. Nagkaroon ng takot sa bawat kaluluwa. At marami mga kamanghamanghang gawa at mga tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahaginan sa lahat ng mga bagay. Ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at ang mga tinatangkilik at ipinamahagi sa sino mang may pangangailangan. Sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinadagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. So, ang bottom line, lahat ito ginagawa ng mga Christians during that time for the glory of God. Amen. So, everything is all about the Lord Jesus Christ. At dahil ang Lord ang napapapurihan, the Lord is glorified, the Lord is exalted. Sabi ng verse, ang Lord din naman ang nagdadagdag ng mga kaluluwa. Ang Lord din naman ang nagdadagdag ng mga mananampalataya sa kanyang gawain. Amen. Sabi ng Psalm chapter 96 verses 3 to 7, publish His glorious deeds amongst the nations. Tell everyone about the amazing things He does. So ganun, dapat sinasabi po natin yung kabutihan ng Diyos, nag-glorify ang Lord sa lahat ng ating ginagawa. Great is the Lord. He is most worthy of praise. He is to be feared above all gods. The gods of other nations are mere idols, but the Lord made the heavens, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Honor and majesty surround Him. Strength and beauty fill His sanctuary. O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Ganda ng verse, no? So, kailangan sinasabi natin talaga yung kabutihan ng Diyos, yung magandang karakter ng Lord, magandang katangian ng Lord sa ibang tao. Kasi kapag naunawaan natin talaga kung gaano kabuti ang Diyos, gaano ka-gracious ang Panginoon, wala na talaga tayong gagawin kundi to share the gospel, 'di ba? To glorify the Lord in everything that we do, to honor the Lord. Sabi ng 2 Corinthians 9:13, sa pamamagitan ng katibayan ng paglilingkod na ito, sila ay lumuluwalhati sa Diyos dahil sa inyong pagpapahayag ng inyong pagpapasakop sa Ebanghelyo ni Kristo. At ito ay dahil na rin sa inyong pakikipag-isa sa matapat na pagbibigay para sa kanila at para sa lahat. So ang Lord ang patuloy na nahayag, ang Lord ang patuloy na na-exalt, nag-glorify sa buhay ng mga Kristiyano. So in our conclusion, ang salita ng Diyos, this is the perfect communication tool. Minsan nga, you really don't have to explain. Even yung message lamang, isang verse lang, very powerful na po yan. So when sharing your faith, it can really help to know a few scripture passages. So dapat may alam ka naman na Word of God na verses, Tagalog man yan or kung ano man pong translations yan. Just as babies learn to walk and talk by following the examples of those around them, you can be a great example as well and a great encouragement to others. If you know your Bible, so better read it and make it a habit as well. So to summarize, tayo mga Kristyano ay dapat na nagbabahagi sa ating kapwa kahit na sa ating mga kaaway. The only way we can happily share and give with others is if we have love. If we don't have love, we will help others out of pressure and with a bad heart. So we should always pray daily for God to help us in our generosity to others. Being generous is not a gift of the Holy Spirit.
Kasi yung gift of giving, yun yung gift ng Holy Spirit. Pero yung maging generous ka, decision po natin yan as Christians. Rather, kaya sabi ko dito, it is a blessing from above. Be blessed, be generous, and be a blessing to others as well. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat for this night. Salamat sa mensahe na aming napakinggan. We pray, Lord God, na patuloy na turuan niyo po kami that we are born to share, Panginoon, at patuloy na may mga salita na aming napakinggan ay magkaroon ng buhay, ng kapangyarihan sa bawat isa. At patuloy nga, O Father God, na tanging kay lamang, Lord, ang siyang maparangalan, ang malulahati, ang madakila sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. We pray. Amen. Amen.